Pinoy Love Story Series. Isang arkitekto na naging kriminal nang patayin ang kanyang mga magulang. At ang pangalan ni Candice Harlow Whitelock ay naugnay sa krimeng iyon. Siya ay maling inakusahan ng isang estranghero. Siya ay naguguluhan at natatakot. Kaya siya ay tumakas, umaasang makalayo sa isyong nakakaapekto sa kanya. Ngunit lumala lamang ang mga bagay nang ang mga chismis na siya ay isang mamamatay tao ay nagsimulang lumipad na parang apoy. Ang pagtakas ay hindi pagiging duwag. Sa kabilang banda, ang pagyakap sa kasalanang hindi niya ginawa ay kahit na ang paggawa nito ay hahatulan siya sa impyerno, hindi niya maibibigay ang kanyang kalayaan. Sa magdamag, siya ay naging isang pambansang sensasyon at umabot sa punto na kung sino man ang nakakita sa kanya ay nagdala sa kanya sa kulungan. At ang kanyang ulo ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Wala siyang pagpipilian kundi isil ang kanyang kaluluwa kay Satanas para mabuhay. Si Nicolay Mondro ay isang tapat na asawa at isang mahusay na ama sa kanyang anak na babae. Nagtatrabaho siya sa lungsod at simpleng buhay lang ang hangad niya. Ngunit nabaliktad ang kanyang buhay nang ang kanyang asawa at anak na babae ay pinatay ng isang grupo ng mga lalaki na hindi niya kilala. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang kanyang magandang panaginip ay naging isang bangungot. Ngunit ang mas masakit, habang itinuturo sa kanya ng ebidensya na pinatay niya ang kanyang pamilya dahil sa puot at panghihina ng loob, tumakas siya. Dahil dito sa kalaunan ay hinabol siya ng batas. Nakahanap siya ng isang mayamang matrona, isang estranghero na nag-aalok sa kanya ng isang malaking halaga. Kapalit ng magdamag na serbisyo dahil siya ay desperado, kaya nagpa siya na magpa-cosmetic surgery para maitago ang sarili. Maya-maya ay muli silang nagkasalubong, ngunit iba na ang kanilang mga mukha sa pagkakataong ito. Kaya ba nilang dalhin ang kanya-kanyang bagahe kung umaapaw na ang sakit? Isang katok sa pinto ang nagpagising kay Candy sa kanyang ginagawa. Para sa kanyang bagong likha, gumawa siya ng mga bagong sketch. Napagpasyahan niya ang desisyong gumawa ng mahabang damit para ibenta online. Maaari rin siyang lumikha ng mga damit pangkasal. Napansin niya na maraming tao ang ikakasal ngayong buwan. Bukod pa rito, nilayo niyang itayo ang kanyang butik at ipakita ang lahat ng kanyang mga disenyo. Ngunit gagawin niya ito habang nagpapatuloy siya. Napalingon siya. Nagtatrabaho siya bilang isang arkitekto para sa kumpanya sa araw. Nagkukulong siya sa kanyang kwarto tuwing Sabado at Linggo at nagsusulat ng mga draft. Hindi siya tulad ng ibang babaeng mahilig sa party. Bumibisita sa isang bar gabi-gabi para makapagpahinga. Ngayon ay wala siyang idea tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan. Hindi niya priority ang mga lalaki. Gustong-gusto niya ang kanyang trabaho at fashion. Iniisip nila kung hater ba siya o kung may pinagdadaanan siyang masakit na karanasan sa buhay. Pero wala. Nagkaroon siya ng magandang buhay. Siya ay may magandang background sa pamilya na may mapagmahal ng mga magulang. Sa kasamaang palad, siya ay nag-iisang anak at wala rin siyang kaibigan. Hindi siya snob at masama ang ugali, pero hindi lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makisalamuha sa ibang tao para makipagkaibigan at makihalubilo. Ang ibang tao ay nagtataka kung baka may mali sa kanyang pagkatao, pero nakahinga siya ng maluwag nang sabihing straight siya, isang babaeng may gusto sa lalaki pero pansamantala lang. Minsan ay tinutokso siya ng iilan sa kanyang mga katrabaho tungkol sa pagtanda ng walang anumang nararanasan. Gayunpaman, hindi siya gaanong inosente pagdating sa mga makabundong bagay tulad ng sex at lovemaking. At inamin niyang hindi siya ipinanganak kahapon pero handa siyang maging clueless at walang alam. Mas maliit ang posibilidad na magkamali ka kapag hindi ka nagsasalita. Narinig ni Candice ang pagsara ng pinto, ngunit hindi man lang niya ito nilingon. Bagkus ay nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. At alam na niya kung sino ang pamilyar na amoy na naaamoy niya ngayon. Masyado kang nakatutok sa ginagawa mo, sweetie, kaya hindi mo ako nakitang pumasok, sabi ng kanyang ina.
Hindi na kailangan, Mommy. Kasi kabisado ko na ang amoy mo. Sagot niya. Alam kong paborito mo ang amoy ko. Sagot ng kanyang ina at umupo ito sa tabi niya. May kailangan ka ba, Mommy? Tanong niya. Wala lang. Nagtataka lang ako kung bakit hindi ka bumaba at kumuha ng pagkain. Kaya pumunta ako dito sa kwarto mo. Sagot ng kanyang ina. Napangiwi si Candice. Hindi ka pa ba sanay sa routine ko? Ilang taon ko na itong ginagawa. She says, hindi ka ba pagod? Buong araw ka nang nandito sa kwarto mo at nakaupo lang. Sabi ng kanyang ina. Hindi naman. Masaya ako sa ginagawa ko. Sagot niya. Minsan iniisip ko kung normal ka pa ba? Kumunot ang noo ni Candice. What do you mean, Mommy? Bakit mo naisip ang ganyan? Hindi ka ba masaya na nandito lang ako sa bahay? Tanong niya. Hindi naman sa ganon, pero ang mga babaeng kasing edad mo lang ang namimili, nagbi-beach, at nagbabiyahe sila. Sabi ng kanyang ina. So sinasabi mo na kailangan ko rin gawin ang ginagawa nila para maging normal ako? Ayos lang ako, Mommy. Wala namang mali sa akin. Hindi pa ako maaalis sa isip ko. Sagot niya nang nakapot. Oo, kasi wala pa kaming nararanasan na masamang ugali mula sa'yo noon. At gustong-gusto naming pagalitan ka dahil sa pagiging huli at nagkakamali. Paliwanag ng kanyang ina. Ikaw ay napakahusay. Seryosong tingin ang binigay sa kanya ng kanyang ina na ikinagigil niya. Your perfection scares us, Candice. Sabi ng kanyang ina. Huminto siya sa kanyang trabaho at tumingin sa kanyang ina. Bakit? Paano mo makakayanan kapag dumating ang oras na wala na tayo? Mommy, huwag kang masalita ng masama. Bulalas niya. Gusto naming malaman mo kung gaano kalupit ang buhay para pagdating ng panahon. Malakas ka na para lumaban at mamuhay ng mag-isa. Sabi ng kanyang ina. Pareho siyang namangha at kinilabutan sa sinabi nito. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang kanyang ina na magsalita ng ganun sa kanya. May problema ba dito, Mommy? Tanong niya. No, sweetie. Nauuna lang ako sa iyo. Sagot ng kanyang ina sabay yakap sa kanya pabalik. Huwag mo akong alalahanin, Mommy. I'm always fine. Tiniyak niya sa kanyang ina. Sige, lumabas ka na at kumuha ng merienda kapag tapos ka na. Sabi ng kanyang ina habang papalabas ng kanyang silid. Sige, sabi niya. Napagdesisyon na ni Candice na lumabas ng kwarto ng 8:00 ng gabi. Siya ay tapos na. At ang sakit sa kanyang likod ay nagpangiti sa kanya. Sabi nila, kapag hindi sumakit ang likod ng isang tao, hindi siya workaholic. Nagpahinga muna siya saglit bago nagpa siyang maligo. At inunat niya ang kanyang mga braso at binte. Baka mag-gym siya sa ibang pagkakataon para mag-ehersisyo. Nakagaan ang pakiramdam niya habang umaagos ang tubig sa buong katawan niya. Parang pinaglalaruan ng tubig ang balat niya. Mas gusto niyang manatili sa shower kesa sa bathtub. Nasisiyahan siya sa sensasyon ng tubig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Kapag nilalamig siya, madali siyang lumabas. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas siya na nakatapis ng tuwalya sa buong katawan. Nainis siguro ang nanay niya dahil hindi niya napansin ang paggalagala niya sa sulok ng bahay. Nilagyan niya ng lotion ang buong katawan at naghanap ng angkop na damit. Nagugutom na siya, kaya dali-dali siyang lumabas ng pinto at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Napapansin niya ang mommy, kumakain sila ni Papa habang papasok sa kusina. Akala ko, hindi ka nagugutom, love? Tanong ng kanyang ama. Humagalpak siya ng tawa. Hindi ako robot, Daddy, kaya nagugutom na rin ako. Sagot niya sabay halik sa pisngi ng ama. Binigyan siya ng kanyang ama ng upuan. Umupo siya at binigyan siya ng kanyang ina ng isang plato na may pagkain. May isang halimbawa ng isang mapagmahal na magulang. Kahit matanda na siya para alagaan ang sarili niya, pero hanggang ngayon inaalagaan nila siya. Kailan mo balak magpakasal, Candice? Tanong ng kanyang ama. Daddy is getting a raise. I'm enjoying my life. Sagot niya. I know it. But knowing that you don't have a boyfriend or never face your suitors is another story. What do you want? Tanong ng kanyang ama sa kanya. Alam niya kung saan napunta ang pag-uusap na ito. Marahil ay nagdududa ang kanyang mga magulang sa kanyang seksualidad.
Are you trying to say something, Daddy? Akala mo ba hindi ako straight? O abnormal ako? Hindi yan ang gusto kong sabihin. Ang gusto ko lang naman ay maging masaya ka. Humanap ka ng makakasama mo araw-araw. Kahit hindi ka agad magpakasal. Yung handang magmahal, higit pa sa pagmamahal namin sa'yo. Yung humihiling na ligawan ka namin. Sabi ng tatay niya. Nawala nang masasabi si Candice. Abala siya sa kanyang trabaho. Ngunit hindi niya napansin na ang kanyang mga magulang ay mas nag-aalala sa kanyang buhay pag-ibig kesa sa kanya. Siya nga pala, wala siyang pakialam. Gayunpaman, nakakataba ng puso ang marinig ang mga salitang ito mula sa kanila. Daddy, wag mo ako masyadong alalahanin. Okay lang ako. Hindi ako nahihirapang humanap ng pag-ibig. Gawin natin ito kapag tama na ang panahon. Sabi niya, just do it as soon as possible, love. Kasi gusto na namin na may baby na tumatakbo sa buong bahay. Sabi ng kanyang ama na naging dahilan ng pag-ubo niya. Dahil tumatama na sa isopagos niya ang kinakain niya. Pagkatapos ay binibigyan siya ng kanyang ina ng tubig na agad niyang ininom. Daddy, ang mga salita mo ay sinusubukan akong patayin. Sabi niya, you're acting so silly, Candice. What's wrong with wanting an apo? It's a blessing, you know. Sabi ng kanyang ama. Oo naman, alam ko. Pero masyado kang nagtanong. Bakit hindi ka nagkaroon ng ibang anak para magkaroon ako ng kapatid? Tapos naubo ang nanay niya sa sinabi niya. Humagalpak ng tawa si Candice. Pagkatapos nilang kumain ang nagpresenta si Candice sa paghuhugas ng pinggan. Hanggang ngayon ay iniisip niya kung bakit wala silang maid para gumawa ng gawaing bahay. Hindi na niya tinanong ang kanyang mga magulang kung bakit. Lumipas ang ilang minuto nang magpasya siyang pumunta sa kanyang silid pagkatapos. Papasok na sana siya sa banyo nang tumunog ang phone niya. Kinuha niya sa drawer at tinignan ang tumatawag. Napakunot ang noo niya dahil tinatawag siya ng kanyang katrabaho. Tinanggap niya ang tawag pagkatapos. Hello, Genevieve? Ano yon? Tanong niya. Ang sarap sagutin mo ang tawag ko, Harlow. Sabi ni Jenny. Lukot ang mukha ni Candice. Don't mention my second name. Nakakainis, she said. Tapos tumawa si Genevieve sa kabilang linya. Be proud, may kakaiba kang pangalan. Whatever, sabi niya. You are trying to be strict but sadly, you won't become. Since you got a pretty face. Ani ni Genevieve. Don't boast my ego. You want to borrow money from me? Tanong niya. Ouch! You are too straightforward. No, I'm not. I called because I'm trying to convince you to join us tonight. Sabi ni Genevieve. Saan? Tanong niya. Saturday ngayon, so since Sunday tomorrow, let's unwind. Birthday ko ngayon, nakalimutan mo? Tanong ni Genevieve. Hindi ko alam. Saan ang venue? Tanong niya. Let's try something new and unforgettable. What about Shocktail? Ano? It's a famous bar around Washington. Would you come? Just for tonight. Then I won't bother you again. Sabi ni Genevieve. Palaging humihindi si Candice pero ito ang unang tumawag sa kanya. Nakuha niya ang lahat ng numero ng telepono ng kanyang katrabaho. Ngunit kahit minsan ay hindi niya ito tatawagan kapag wala itong kinalaman sa trabaho. Ngunit sa ngayon ay hindi niya alam kung ano ang ire-react. Ayaw niya sa mga bar ngunit hindi siya tumanggi. Napabuntong hininga siya. Sige, tawagan mo na lang ulit ako. Magpalit muna ako ng damit. Sagot niya. Patuloy siyang nagtungo sa banyo para umihi at lumabas at humanap ng komportableng damit na isusuot ngayong gabi. Nagpa-party ang mga magulang niya at nalaman nilang ito ang una niyang lalabas at nag-unwind sa bar. Pumili siya ng isang pares ng ripped black jeans na pares ng white sleeveless at isang black coat with matching flat sandals. Nakuha niya ang kanyang bagong sling bag na binili ng kanyang ina para sa kanya. Naglagay siya ng lipstick sa labi niya at lumabas. Pumatok siya sa silid ng kanyang mga magulang pagkatapos. Bumukas ang pinto at napangiti ang kanyang ina sa mukha ng kanyang nakita. Wow, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina. Somewhere. I didn't say no to my workmate. Sagot niya.
Magandang simula iyon. Good luck, sweetie. Sabi ng mama niya at hinalikan siya sa pisngi. Nasaan si daddy? Tanong niya. Sleeping. Don't worry about him. He became happy knowing that you go out tonight. Enjoy. Okay, mommy. Isinara ng kanyang ina ang pinto at nagpatuloy siya sa paglabas at nilak ang gate. Nakita niya ang bodyguard ng kanyang ama sa labas. Tapos na kayong dalawa kumain? Tanong niya. Yes, ma'am. Kanina pa kami tinext ng tatay mo, kumain na kami ng hapunan. That's good to hear. May pupuntahan ako. Please, don't leave them. Sabi niya. Alam ko, ma'am. Tapos may humintong itim na sasakyan sa harap niya. Bumukas ang bintana at kumaway si Genevieve sa kanya, saka siya kumaway pabalik. Bumukas ang pinto ng kotse at pumasok siya. Natigilan siya sandali nang makita niya ang 3 lalaki sa loob ng sasakyan at 4 na babae bukod sa kanya at kay Genevieve. They are my friends, Harlow, and they are harmless. Kahit hindi ka magsalita, kilala ka nilang lahat, so feel at home. Inimbitahan ko yung mga lalaki sa office pero sabi nila, hindi. Hindi pa nga ako nagsimulang magsalita. Alam mo naman, lahat sila ay kinuha at ang iba ay kinuha para sa ipinagkaloob. Sabi ni Genevieve, malakas siyang tumawa para dahilan kung bakit lahat na lalaki ay nakatingin sa kanya. Napakakulit mo, sabi niya. Of course, pwede silang sumali kung gusto nila at dalhin ang mga boyfriend at asawa nila. Pero sabi nila hindi na. But anyway, I'm happy to you to accept my invitation. You're welcome, sagot niya. Umaandar ang sasakyan. Saan matatagpuan ang shocktail na ito? Hindi ko pa naririnig ang lugar na iyon, sabi niya. Oo naman, kasi hindi ka naman party girl, kaya ayun. Maganda ba doon? Tanong niya ulit. I don't know. Yung mga lalaki yung familiar sa lugar na iyon while I was the same. This is the first time that I go that place, sabi ni Genevieve. For sure, mag-e-enjoy ka doon. I'm Leticia, by the way. Sabi ng isang babaeng may pulang buhok. Nice to meet you, sabi niya. Ikinagagal ako. Ang cute niya at bagay sa kanya ang kulay ng buhok niya. Ang makakita ng anumang kulay ng buhok ay parang dumi para sa kanya. Ngunit iba ang makita ang babaeng ito. Parang normal lang sa kanya ang kulay na ito. Si Leticia ay hindi nakakaramdam ng pagiging outcast. Ang iyong buhok ay mukhang maganda sa iyo, sabi niya. Salamat. Ikaw ang unang nagkagusto sa buhok ko pero hindi si Genevieve, sabi ni Leticia. Tumawa si Genevieve. Tanggapin mo ang kanyang mga nakakabigay puri na salita, Leticia, mahal. Dahil ang salita ni Harlow ay parang mga kayamanan, sabi ni Genevieve. Sobra ka, sabi niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mahigit 1 oras bago sila makarating sa kanilang destinasyon. Si Candice ang unang lumabas sa kotse at si Genevieve pati na ang iba pang mga lalaki. Maganda at malawak ang lugar. Maraming customer sa labas. At may isang piraso ng malakas na musika na nagmula sa banda na nagpe-perform sa loob. Tapos sumigaw si Leticia. Yeezy! Nagsisimula na sila. Natatawa siya sa pag-iisip na magtatapos siya sa paglalakad sa loob ng bar ngayong gabi. Patawarin mo sila, Harlow, sa pag-arte niyan. Mga bata sila. Kung mas kilala mo sila, sumuko ka na. Maingay sila pero totoong magkaibigan, sabi ni Genevieve habang magkatabi silang naglalakad. Paano ang mga lalaking yun? Tanong niya. Tahimik pero mabait. Pareha silang professional, sagot ni Genevieve. Malakas na palakpakan ang pumapasok sa tenga ni Candice. Lumilibot ang mga mata niya sa buong lugar. Kahit anong gawin niya na i-enjoy ang sarili sa jolly music pero hindi ito masink in. She really hates this kind of place. Ngunit nahihiya siyang ipahayag ito kaya kailangan niyang tangkilikin ito. Sa sulok naman sila nakaupo dahil sa dami ng customer sa loob ng bar. Masayang nagsisigawan ang lahat. Ang iba naman ay abala sa pagtalon sa dance floor. At ang iba naman ay abala sa pagkikipaglandian at paghalik. This is the dirty place for Candice. Seeing those guys holding each other's body is ridiculous. Hindi niya maiintindihan kung bakit may mga business-minded na nagtayo ng ganitong klaseng negosyo. Ngunit walang personalan, negosyo lamang.
Umupo si Candice habang ang mga kasama niya ay umorder ng inumin. Si Genevieve at ang iba ay masyadong abala sa pagpapalakpak at pagsasayaw sa kanilang mga upuan. Nakangiti lang si Candice. Sasabog ba ang tenga mo sa lakas ng musika nila, Harlow? Tanong ni Genevieve. Oo, baka pag alis ko dito, mabingi ako. Natatawa niyang sagot. Masasanay ka rin kapag araw-araw kang pumupunta rito. She told her. No way, hindi na ako babalik sa lugar na to. Sagot niya. Tumawa si Genevieve. Oo, alam kong halatang halata sa facial expression mo, pero dahil nandito ka sa lugar na ito, magsaya ka muna. Ani ni Genevieve. May choice pa ba ako? Makalipas ang ilang minuto ay nagsimulang uminom ang mga kasamahan niya at binigay din ni Leticia sa kanya. Para sa'yo yan, Harlow. Hindi ka maglalasing yan. Sabi ni Leticia at binigyan siya ng inumin ng isang babae. I'm sorry pero hindi ako umiinom. Tubig na lang kung meron. Sagot niya. Malamang wala silang tubig dito. Baka may juice? Sabi niya. Okay, kukuha ko ng juice para sa'yo. Sabi ni Leticia. Salamat. Pagkaalis ni Leticia ay umupo si Genevieve sa tabi niya. Are you okay, Harlow? Just tell me kung hindi ka na komportable. Ani ni Genevieve. Masyadong maingay at masakit sa tenga ang music, pero okay lang. Masasanay din ako mamaya. Sagot ni Candice. I'm sorry kung dinala kita dito. Masyadong childish, pero I want you to be my friend. Hindi ka masyadong nagsasalita sa office. Masyado kang focus sa trabaho natin. It's okay. Buti na lang mag-wind up ako kahit minsan. Akala ng parents ko hindi na ako normal. Hindi rin manhid ang mga magulang mo. Ikaw lang ang hindi maganda. Sagot ni Genevieve habang tumatawa. Oo, ang sama ng pakikitungo nila sa akin. Ano bang masama kung nakatuto ka sa trabaho? Wala naman, kundi kailangan ng pahinga ng katawan mo at kailangan mo ring makalanghap ng sariwang hangin. Ani ni Genevieve. Tumawa si Candice. May sariwang hangin pa bang malanghap sa lugar na to? Sobrang lapit ng mga tao, sa tingin ko ay wala nang hangin na makapasok. Amoy na nila ang baho at pawis nila. Sabi niya. Tumawa ng malakas si Genevieve. Totoo, pero sobrang saya nila na wala na silang pakialam sa amoy ng isa't isa. Sagot ni Genevieve. Pagkatapos ay bumalik si Leticia na may dalang isang baso ng juice at ibinigay sa kanya. Salamat, Leticia. Hindi pa ba tayo sasayaw? Tanong ni Leticia. What about you guys? Gabi na. Hindi ka ba maghahanap ng makakain ngayong gabi? Biro ni Genevieve at nagtawanan ang mga lalaki. Hindi tayo magsasayaw, Jenny. Maghahanap tayo ng date ngayong gabi. Tapos kinindatan sila. What about you, Harlow? Hindi ka ba sasayaw? Dito na lang ako maghihintay. Mag-enjoy ka na lang. Sagot niya. Sige. Tapos tumakbo sila papunta sa dance floor. Si Genevieve at Leticia ay abala sa pagsasayaw habang nakatingin sa dance floor. Habang tahimik siyang nakaupo kasama ang isang lalaking kulot ang buhok. Tahimik lang din siyang nakaupo habang umiinom. Pero mukhang walang plano ang lalaki na makipag-usap sa kanya at ayaw nitong malunok ang laway niya. Kaya kinausap niya ito. Bakit hindi ka sumama sa kanila? Sumayaw at magsaya o di kaya ay humanap ng date ngayong gabi? She said. Paano kung ganoon din ang itanong ko sa iyo, Miss Whitelock? Tanong ng lalaki sa kanya. Natahimik si Candice at napalunok siya ng dila. Ngayon lang niya matatawag na snob ang lalaking ito. At ang nakapukaw ng atensyon niya ay ang pagbanggit niya ng apelyado niya. So I presume we both don't like this place? Bakit hindi ka nalang umuwi? Tanong niya. Tumawa ang lalaki. Katulad ng pakiramdam mo, ayoko ring tumanggi sa imbitasyon ng aking kaopisina. Nandito na ako kaya bakit pa ako uuwi? Matatapos din ang gabing to. Sagot niya. Tumango si Candice at uminom ng konti sa juice na natira. I'm sorry kung masyado akong snobbish lumapit sa'yo. Binibiro lang kita. Okay lang. Sagot niya. Good. Nagulat na lang ako na ang isang matagumpay na babaeng tulad mo ay mas handang uminom ng juice kaysa sa alak. Hindi ako umiinom. Baka pag uminom ako, malasing agad ako at mabaliw. Mas nakakatakot. Natatawang sagot ni Candice.
Ako nga pala si Nico Mondru. Pakilala nito sa sarili. Nice to meet you. Siguro hindi ko na kailangang ipakilala ang pangalan ko dahil kilala mo na ako. Sabi ni Candice. Oo, kilala kita. Anak ng business tycoon at billionaire. Stop that. I'm not comfortable when that's addressed to me. It's too scary. Malapit lang ako sa kapahamakan. Sagot niya habang nakangiti. Okay, let's talk other stuff than your wealth. Parang hindi ka komportable dito. Aniya, mas mabuti iyon. Sabi niya, parang hindi tumitingin sa features na lalaki si Candice. Hindi siya judgmental na tipo ng babae. Pero sa itsura nito lalaking katabi niya ay parang gusto ko siyang tignan palagi hanggang hating gabi. Ang cute niya at alam ni Candice na sobrang amoy niya. Kahit gabi na pero sariwa pa rin ang itsura niya. Tanggap niya na sobrang curious siya sa lalaking ito. Pero kinakain ng hiya ang sistema niya at nananatiling tahimik. Pakialam mo ba kung tatanungin kita? Okay lang, sige na. Sagot niya. May bad experience ka ba sa lugar na ganito? Tanong ni Nico. Nope, it's kinda, I'm not comfortable seeing those people doing mass things than drinking. Sagot niya. Tumawa si Nico. You something, Miss Whitelock? Most women love this place. Partying until midnight is their hobby. Dancing without tomorrow. Look at them. Malaya silang tumatawa. Sabi ni Nico. Mas mahalaga ang trabaho ko kaysa sa ganitong bagay, Nico. Sabi niya. Yeah, I see it. Seeing your unpleasant face right now answers it all. Sabi ni Nico. Nakasimangot si Candice. Nga pala, gaano ba kayo katagal na magkaibigan ni Genevieve? Tanong niya. Hindi kami magkaibigan ni Genevieve. Ngayon ko lang siya nakilala tulad mo. Si Leticia and the guys were my office mate. Pinilit nila akong sumama sa kanila kaya hindi ako tumanggi. Sagot ni Nico. Talaga? Yeah. Kanina ko pa napapansin yung ansinas mo nung pumasok ka sa kotse at may nakita ako malalaki sa loob. Alam kong hindi mo naranasan na may mga lalaking malapit sa'yo. Sabi ni Nico. Nakaramdam ng hiya si Candice. Hindi niya inaasahan ito mula sa kanya. She looked at him kanina parang walang pakialam pero sa ngayon kinuwento niya lahat ng nakita niya sa kanya. Nahihiya akong sabihin pero single ako. Masama bang maging single? Tanong niya. No, it's a choice. Ang pagkakaroon ng boyfriend o pakikipagrelasyon ay hindi isang lahi. There's always a right time for everything. Sabi ni Nico. Eksakto. Hindi ka ba inaantok o naiinip? Tanong ni Nico. I'm used to sleeping late, so I'm fine. I'm enjoying talking to you. Sagot niya. Nagsasabi ng totoo si Candice. Masaya siya at natutuwang kausap si Nico. Hindi siya nakaramdam ng pagkabagot. Nang tumingin siya kay Nico ay natahimik siya at umiwas ng tingin. May nasabi ba siyang masama sa kanya? Ayos ka lang ba? Tanong niya. Oo, maiwan ko muna kayo. I'll go with the guys and tell them that I want to go home since gabi na. I wanted to sleep. Sagot ni Nico. Okay, sige na. Hindi naman lasing si Nicolay pero nakaramdam siya ng pagkahilo. Gusto na niyang umuwi dahil alam niyang hinihintay siya ng asawa at anak niya. He loves to say no to this kind of stuff but this is the first time that he entered the bar with his office mate. Buti na lang at very understanding si Tabeta at hindi siya nakaramdam ng selos sa kaopisina ng mga babae. Ipinagmamalaki niyang sabihin na ang kanyang asawa ang kanyang lucky charm. Napakaswerte niya sa kanya sa buhay niya. Kontento na siya sa buhay na meron sila. Masasabi niyang simple lang ang buhay nila pero hindi ang pinakamahirap. Meron siyang magandang bahay para sa kanyang asawa at anak na babae upang maging komportable silang mamuhay kasama siya. Kaya wala siyang mahihiling pa. So sa ngayon, hindi na siya pwedeng magstay dito dahil hindi naman siya single. May pamilya siyang naghihintay sa kanya sa bahay. Naglalakad siya ngayon papunta kina Levi at Logan na abala sa pagkikipagtsikahan sa mga babae. Brad, gusto ko nang umuwi. Kung kaya mo pang magtagal, kaya kong umuwi mag-isa. Sabi niya. Hindi. Kami ang nag-i-invite sa'yo dito kaya kami ang nagpapauwi sa'yo. Sabi ni Logan. Okay, salamat.
Paano ang mga babae? Tanong niya. I felt like they want to live here. Natatawang sabi ni Levi. Pagtingin niya sa gawin ni Candice Whitelock, hindi niya nakita. Baka nakikihalubilo siya sa sayaw ni Genevieve. Ngayon ay magkatabi silang naglalakad at papalabas sa bar. Si Logan ang magmamaneho. Nasa likod sila ni Levi nakaupo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang sasakyan ay tumatakbo sa highway. Anong tingin mo kay Candice Whitelock? Tanong ni Levi. Bakit mo natanong? Tanong niya. Wala lang. Na-curious lang ako sa pinag-uusapan ninyong dalawa. This is the first time that I saw you talking to a woman instead of mingling with us. Sagot ni Logan. She is intimidating. I would prefer to talk to her than be with you guys. I know that I felt safe with her. Sagot niya. Tumawa sina Levi at Logan. Totoo. Hindi kasi nalilibugan si Candice Whitelock sa kagwapuhan mo. Alam ba niyang may asawa ka na? Tanong ni Levi. Nope, parang hindi siya interesado. Sagot ni Nico. Yeah, we saw that. She respects us as a person but does not see us as a man. Sagot ni Logan. You're right. Gaya nga ng sinabi sa amin ni Genevieve na mabait siya pero hindi siya pala kaibigan. Isang himala ang pag-oo niya sa kanyang imbitasyon. Tingnan mo siya kanina. Umiinom siya ng juice kaysa sa alak. Kung ako ang lalaki nagtangkang manligaw, siya. Siguro nakaramdam ako ng takot dahil para siyang yaman na kailangang alagaan. Sabi ni Logan. Ang dami mong pangarap, Logan. Para siyang bituin na mahirap abutin. Sabi ni Levi. Umiling si Nikolai. Tama sila. Candice Whitelock is unreachable. But seeing her earlier like she doesn't care about her wealth is impressive. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakarating sila sa kanyang bahay. Nang tumingin si Nico sa labas ay tumaas ang kilay niya nang makita si Tabeta na nakatayo sa labas ng minigate nila. Ang iyong asawa ay nakatayo sa labas, bro. Sabi ni Levi. Oo. Lumabas siya at isinara ang pinto ng kotse pagkatapos. Pag-angat ng mukha ni Tabeta nang makita siya. Hinahalikan siya nito at gumanti rin ito ng halik. Ang iyong mga labi ay lasa ng alak, babe. Sabi ni Tabeta. Yeah, we go to the bar. So, what do you expect me to do there? Pabirong tanong niya. Oo naman, alam ko yon. Inaasar lang kita. Sumagot siya. Oo nga. Ang akala ko nga galit ka dahil late na akong umuwi. Sabi ni Nico. That's not gonna happen. As long as you texted me, telling me kung saan ka pupunta. Sagot ni Tabeta. Lumabas ng banyo si Candice na nakatapis ng tuwalya sa katawan. Nakaramdam siya ng ginhawa nang ipahid sa ulo niya ang malamig na tubig. At biglang nawala ang sakit ng ulo niya. Naghanap siya ng masusuot sa closet. Isinuot niya iyon at nilagyan ng light makeup ang mukha. Bitbit niya ang sling bag niya at lumabas ng kwarto niya. Papalabas na sana siya ng front door nang pigilan siya ng mommy niya. Saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina. Sa opisina, mommy. Sagot ni Candice. Hindi ba masakit ang ulo mo? Tsaka hindi ka pa kumakain. Sagot ng kanyang ina. Hindi pa ako nagugutom. Siguro, kukuha ako ng pagkain mamaya sa opisina. Sagot niya. Kumunot ang noo ng mommy niya na parang hindi nagustuhan ang sinasabi nito. Pero mas pinili niyang pumayag. Lahat tama, sige lang. Siguraduhin mo lang na doon ka kakain. Thank you, mommy. Sabi niya at hinalikan ang pisngi niya. Pumasok siya sa kotse niya at pinaandar ito. Makalipas ang ilang oras, nakarating na siya sa building. Binati siya ng guard at ngumiti ito sa kanya. Binuksan ni Candice ang pinto at sinalubong siya ng ngiti ng lahat ng mga kaopisina niya. At saka siya ngumiti pabalik. Anong oras na? Ang akala ko absent ka. Tanong ni Genevieve pagkaupo niya. Nah, I won't go with you the next time you invite me. I got my hangover. My head hurts big time. Sagot niya. Tumawa si Genevieve. Yeah, but come to think of it, nag-enjoy ka. And I didn't imagine that you dance. Sabi ni Genevieve. Damn you, ang alak ang gusto kong suntukin. Bigla akong nawala sa katinuan. Kaya simula ngayon, hindi na ako titikim ng alak. Umiling-iling na sagot niya.
And then, mind you, ang dakilang Candice Harlow Whitelock ay umiiyak sa pag-inom ng alak. Sabi niya, "Shut up. At hinaan mo ang boses mo, baka isipin nila na broken-hearted ako." She said, "Don't mind them. Alam naman nilang lahat na single ka at handang makihalubilo." Sabi ni Genevieve sabay flip ng hair. "Ang daldal mo?" Sabi ni Candice. "Oo. Ngayon mo lang napagtanto na nag-i-exist kami sa mundo mo. Kasi ngayon ka lang nakikipag-usap sa katrabaho mo." "I'm too busy." Aniya para pagtakpan ang kahihiyan na baka isipin ng kasamahan niya na masyado siyang mapili sa mga taong gusto niyang makilala. "Are you busy? O ayaw mo lang kaming makausap?" Tanong ni Genevieve. "Hindi naman. Marami akong tambak na trabaho nitong mga nakaraang araw. Kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makisalumuha sa inyo." Sagot niya. "Kahit ano. Kamusta ang hangover mo? Umiinom ka ba ng gamot?" Tanong ni Genevieve sa tonong nag-aalala. "Sobrang sakit ng ulo ko." Sagot niya. "Bakit ka sumobra? As much as I know na wala kang problema. Nahihiya lang ako na niyaya kita. It's end up with your head heart." Sabi ni Genevieve. "Okay lang. Ang paglalasing ay isang bagong karanasan para sa akin." Sagot niya. "Buti na sa trabaho ka pa, akala ko. Galit ka sa akin." Ani ni Genevieve. "Kalokohan. Siya nga pala. Kumusta ang usapan niyo ni Nico? Napansin ko masyado kang malalim magsalita." Tanong ni Genevieve. "Okay naman ang usapan namin and feeling ko ayaw niya akong kausapin. Kaya napilitan siya kasi kaming dalawa na lang ang naiwan sa table." Sagot niya. But you two are perfect." Sabi nito. Talaga? Hindi man lang inisip ni Candice ang mga sinasabi ni Genevieve sa kanya noon. Hindi maitago ni Nico ang itsura niya kaya masyadong aloof at hindi mahilig magsalita. "Sinabi ba niya sa'yo ang tungkol sa kanyang sarili?" Tanong ulit ni Genevieve. "Aside from his name, wala siyang ibang binanggit. And he said that you are not friends. Only Leticia and the boys are his office mates." Sagot ni Candice. "Yeah. Kanina lang sinabi sa akin ni Leticia na si Nicolay ay happily married with one daughter. Kaya pala kasama sa night out nila noong mga oras na iyon. Pinilit nila. The wife should be very understanding." Sagot ni Genevieve. "Mabuti naman. Kaya pala ang formal niya." Sabi ni Candice pero lumilipad ang utak niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nadismaya sa kanyang nalaman. Kaya naman sobrang tahimik niya at binibilang lang ang mga salita niya dahil may asawa na siya. Hindi tulad ni Logan na napakalandi at malandi. Ngayon lang naisip ni Candice na mali ang mga unang salita na sinabi niya sa kanya. Napangiti siya sa isiping, ngayon lang niya nakilala ang isang lalaking tapat sa kanyang minamahal, na kahit hindi niya ito kasama ay mananatili itong isang mabuting asawa. Nakaramdam ng insecure si Candice tungkol sa asawa ni Nico kung sino man siya, napakaswerte niya. Too bad we don't have a chance on him. He is handsome and faithful. Masasabi ni Genevieve. Buti na lang hindi niya napansin ang pananahimik niya. Sabay tayong kakain mamaya, Genevieve? Aniya. Oo naman. Maraming salamat. You are very understanding, babe. Sabi niya. Nagpasalamat si Nicolay sa kanyang asawa. Ito ang pinakamaganda at mabait na babae na nakilala niya. Ni minsan ay hindi niya ito sinaktan o niloko sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Kaya naman nagsusumikap siya para mabigyan siya ng magandang buhay. Siya ay simple, hindi siya nagreklamo kahit konting pera lang ang naibibigay nito sa kanya. Walang anuman. Magkayakap silang dalawa habang naglalakad papasok ng bahay. Nasaan si Bril? Tanong niya. Natutulog na siya ng matiwasay. Nakatulog siya sa paghihintay sa'yo. Pero sabi ko sa kanya may pupuntahan ka. Sagot ni Tabeta. Ang sarap pakinggan. Gusto niyang bumili ka para sa kanya. What she wants? Foods? School things? Maraming pagkain at prutas sa fridge. Sabi ni Nico. I don't know. She told me that she was the one to tell you what she wants. Sagot ni Tabeta. Tapos ka na bang kumain, babe? Tanong ni Nico. Oo, nagugutom na ako sa paghihintay sa'yo. Kaya kumakain ako. Ikaw naman? Tanong ni Tabeta. I'm hungry,
Please, prepare food for me, babe. Maliligo muna ako. Sabi ni Nico at pumasok na sa kwarto nila. Nagsimulang i-enjoy ni Candice ang gabi. Iniinom niya ang matapang na inumin na ibinigay sa kanya ni Genevieve. At nagsimula na siyang sumayaw para siyang ibon na makakalabas sa kanyang hawla. Tama ang kanyang mga magulang. Ang pagiging magpahinga at pagpunta sa isang bar ay isang bagay. Parang nawawala lahat ng pagod at problema. Sa kaso niya, wala siyang problema. Siya ay matagumpay sa buhay at may mapagmahal na magulang. At ngayong kumakalat na ang alak sa buong sistema niya, napagtanto niya ang lahat na namimiss niya ang pagiging isang babae. Hindi niya mapilitan ang sarili, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumulo ang mga luha niya. Tapos napansin siya ni Genevieve kaya sinugod niya ito at nagtanong, "Are you okay, Harlow? Bakit ka umiiyak?" Tanong ni Genevieve. "I didn't know that this liquor can affect a woman's state. Nakakaiyak kahit wala naman akong problema ngayon." Sagot niya. "So stop drinking. I don't want to send you home in your improper state. Natatakot ako na mapagalitan kami ng mga magulang mo sa sobrang pagpapainom sa'yo." Sabi ni Genevieve, "Don't worry. They felt happy when they saw me like this. Their daughter experiences this. Okay, let's party everyone." Bulalas niya at tumakbo sa dance floor. "Oh my, this is not a good idea that we invite her in here. Look at her. Para siyang wild animal na sumasayaw doon. Hindi ko alam na may talent pala siya sa pagsasayaw kahit lasing siya." Sabi ni Leticia sa narinig. Sumasayaw at sumasayaw si Candice. Siya ay tumatalon at iniindayog ang kanyang balakang sa musika. Para siyang nag-iisa sa isang lugar kung saan ang rock music ang kanyang kasama. Ang mga ilaw ay parang mga bituin na kumikislap at sumusunod sa kanyang mga hakbang. Pagkatapos, ay napansin niyang tumutulo ang kanyang pawis mula sa kanyang pisngi pababa sa kanyang leeg. Then, she saw Nico's face looking at her, and he was not happy seeing her dancing. Naghahalusinate ba siya? Sa pagkakaalam niya ay nasa bahay na si Nico, at alam ni Candice na lasing na iyon dahil parang umiikot ang mundo niya. Tumigil siya sa pagsasayaw at paglalakad ng zigzag at pumunta sa table nila. "Guys, uwi na tayo. Ang sakit ng ulo ko," sabi niya at naglakad palabas ng bar. Hindi siya diretsong naglalakad, parang anumang oras ay nahuhulog siya at hinalikan sa sahig. Nabasag ang mukha niya dahil sa kalasingan, hindi sa kabaligtaran. Nakita niyang hinawakan ni Genevieve ang balikat niya. "Mag-ingat ka, Harlow. Para kang mali ang tinatahak mong daan. Sa gilid na ito nakapark ang sasakyan natin," ani ni Genevieve. "Oh." Pagkatapos ay bumukas ang pinto ng kotse at dahan-dahang pumasok si Candice na ang ulo niya ay nagboblown sa upuan ng kotse. Ang kanyang ulo ay nagsimulang sumakit at ito ay hindi makayanan. Napansin niyang umaandar na ang sasakyan at nasa kandungan niya ang kanyang sling bag. Napapikit siya saglit sa pag-asang mawala na ang kalasingan niya. Gusto niyang umuwi gaya ng sinabi niya kanina. Ngunit nagdududa siya na lasing na siya. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na siya sa bahay. Tinulungan siya ni Genevieve na bumaba ng sasakyan. Bumukas ang bintana ng sasakyan. Ngumiti sa kanya sina Levi at Logan at kumaway siya sa kanila. Then she saw her bodyguard look at her. "Thank you guys sa pagpapauwi sa akin," she said. "Mabuti pang matulog ka, Harlow," sabi ni Genevieve. "Sige." Pagkaalis nila ay dahan-dahang naglakad si Candice hanggang sa makarating sa front door. Sinubukan siyang tulungan ng dalawang bodyguard ngunit hindi siya pumayag. "Okay lang ako, guys," sabi niya. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umaakyat sa hagdan at mahigpit na hinawakan ng magkabilang kamay niya ang blaster. Natatakot siyang mahulog sa hagdan. Nakadama siya ng ginhawa nang makarating siya sa kanyang silid pagkatapos. Ayaw niyang maistorbo ang kanyang mga magulang sa ganitong oras dahil alam niyang matiwasay ang kanilang pagtulog. Nang pinapanood niya ang kanyang wall clock, ay hating gabi na at nalukot ang kanyang mukha. Ito ang unang beses na nalasing siya at nagsayang. Naghanap siya ng damit na papalitan niya dahil pinagpapawisan siya. Matapos ang ilang minuto ang pagpapalit, ay nakahiga na siya sa kanyang kama at nakapikit.
Sa umaga, isang malamig na halik ang gumising kay Nikolay. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, isang matamis na ngiti ng kanyang anak na una niyang nakita kaninang madaling araw. "Good morning, Daddy. Late ka na umuwi kagabi," sabi ni Bril at nakasimangot siya. "Yeah, I'm sorry," sagot niya. "Pero sabi ni Mommy, pumunta ka sa isang bar kasama ang office mate mo?" "Yes, they invite me," aniya at umupo sa kama. "Anong itsura yung bar?" tanong ni Bril. "It's not a restaurant that nice to go, love. It's a place where men and women go to drink alcohol." "Ganun ba?" Inosenteng tanong ni Bril. "Oo." "Bumangon ka na dyan, Daddy. Wala kang pasok sa opisina ngayon?" tanong niya. "Syempre meron. Pupunta ako." "Ah, I see. Maligo ka muna at sumunod ka sa akin sa labas." "Sige." Pumasok si Nikolay sa banyo at naligo. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas siya na may nakatapis na tuwalya sa kanyang bewang. Natagpuan niya ang kanyang suit sa cabinet ay ganap na planchado. Ngumiti siya. Ganito niya kamahal si Tabeta. She was very caring all the time. Hindi niya makakalimutang ihanda ang kanyang mga damit pang opisina o kahit pambahay. Isinuot niya ito at lumabas sa kanilang seled. Dumiretso siya sa kusina at hinanap si Bril at nagsimulang kumain. Binigyan siya ni Tabeta ng isang plato na may pagkain. "Salamat, babe," sabi niya. Napansin niya ang patuloy na nakatingin sa kanya ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito pinansin at nagsimula na itong kumain. Sumimangot siya dito. "Ano ngayon, love?" tanong niya. Ngumiti si Bril sa kanya ng matamis. "Daddy, since magaling naman ako sa school, pakibili po ako ng tablet," sabi ni Bril na may hiya sa tono. Ngumiti siya. "Magkano yan?" tanong niya. "Hindi naman ganoon kamahal. Alam na ni Mommy ang presyo. Tapos na namin tong makita at mate sa tindahan noong isang araw. Kaya iyong pera at approval ang hinihintay ko," sabi ni Bril. "So, pinaplano mo na yan, diba?" "Of course, Daddy. I'm dreaming to have gadgets," sagot ni Bril. "Okay, tanong mo na lang mamaya sa mommy mo. Binigyan ko na siya ng pera," sinabi niya. "Yes, thank you, Daddy. You are the best," sigaw ni Bril at tinalikan siya. "Bahala ka, love." Pagkaraan ng ilang minuto, si Nikolay ay nasa labas ng bahay kasama si Tabeta. Naghahanap siya ng taxi para ipadala siya sa opisina. Hindi niya tinawagan si Levi or Logan dahil nahihiya siya sa tuwing sumasakay siya ng sasakyan sa kanila. "Ibigay mo lang ang gusto ni Bril, babe," sabi niya. "Sigurado ka ba?" tanong ni Tabeta. "Oo, sahod ko na next week kaya okay lang," sagot niya. "Salamat dahil sinubukan mo kaming bigyan ng magandang buhay," sabi ni Tabeta. "Yeah, I have to go," anito at hinalikan siya sa cheeks. Pumasok si Nikolay sa taxi nang huminto ito sa harap niya. Sumasakit ang ulo ni Candice nang magising siya kinaumagahan. Nanghihinayang siya sa sobrang pag-inom noong gabing iyon. Ngayon ay nagkaroon siya ng hangover at nagdududa siya na hindi siya makakapagtrabaho. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina na nakangiti. "Good morning. 8:00 na ng umaga at hindi ka pa bumangon dyan. Anong oras ka nakauwi ng gabi?" "Hindi ko narinig na tinatawag mo kami pag uwi mo," sabi ng kanyang ina. "Hating gabi na pero hindi ko kayo inistorbo ni Daddy. Kaya dumiretso na ako sa pagtulog. Masyado akong umiinom kaya sumasakit ang ulo ko." Ngumiti ng malawak ang kanyang ina. "So nagsasaya ka?" tanong ng kanyang ina. "Sort of. At the last minute when I drink alcohol, now I know kung bakit maraming babae ang nasayang at nabaliw dahil sa alak," sagot niya. "At least nagsasaya sila." "Whatever, Mommy. Ay naku, ang sakit ng ulo ko. I doubt it can't go to work right now," sabi niya. "Kaya nga dinalhan kita ng gamot para sa hangover at kape," sabi ng kanyang ina. "Salamat, Mommy. Ilagay mo na lang dyan, maliligo muna ako. Papasok ako sa trabaho. Munti ko na makalimutan na marami pala akong trabaho sa firm," sabi niya. Sige." Pagkaalis ng kanyang ina, dahan-dahan siyang bumangon at pumunta sa shower room at naligo. Pagdating ni Nikolay sa opisina ay agad siyang sinalubong ni Logan. Sinamahan siya nito papunta sa table niya.
Akala namin may hangover ka. Tanong ni Leticia. Hindi ako umiinom ng marami. Sagot ni Nikolai. Sabihin mo na lang na takot kang malasing ng sobra dahil baka pagalitan ka ng asawa mo. Ani ni Leticia. Hindi nagar ang asawa ni Nikolai na si Letty. Napakabait niya. Saan kaya makakahanap ng babaeng katulad niya? Parang gusto kong maghanap. Sagot ni Levi. Ngumiti lang si Nikolai. Mag-isa lang ang asawa ko, Levi. Pero alam kong marami pa siyang ugali. Hanapin mo na lang. Sagot ni Nikolai sabay ngiti. Napakorap si Leticia. Paano ka makakahanap ng matinong babae, Levi? Hindi ka matino sa sarili mo. Tumawa si Logan. Anong tingin mo kay Candice? Tanong ni Logan. Tahimik lang na nakikinig si Nikolai. Bakit? Nasali si Miss Whitelock sa usapan nila. Umupo si Levi. Anong ibig mong sabihin, Logan? Tanong niya. Anong masasabi mo kay Candice? Maganda siya at mabait pero para siyang bida dahil mahirap abutin. Sagot ni Levi. So, gusto mo si Candice? Ang taas ng pangarap mo? Tanong ni Leticia. May basihan na ba ang yaman ngayon pagdating sa pag-ibig? Gwapo ako at may trabaho. Kung saan man niya ako dadalhin, pwede ko siyang maging boyfriend kaysa maging utusan niya. Sagot ni Levi. Single ba siya? Tanong ni Logan na nakatingin sa kanya. Ano? Bakit ka nakatingin sa akin? Tanong ni Nikolai. Baka may alam ka kasi doon mo siya kinausap, diba? Nag-usap lang kami pero hindi kami magkakilala. Nakakailang ko ngayon lang kami nagkita tapos sasabihin niya agad sa akin na single siya. Mas gusto niya yata makipag-usap sa Eric kaysa sa akin. Sagot ni Nikolai. Totoo. Pero pag uwi mo, uminom siya at naglaseng. Naligaw sa dance floor at sumayaw bigla tapos umiyak. Ani ni Leticia. Ang babaeng gusto ka isang katulad ni Candice, masyadong masipag at may propesyon sa buhay. Hindi mo iniisip ang manang matatanggap mo sa yaman ng pamilya. Sabi ni Levi, subukan mong manligaw? Mungkahi ni Nikolai. Oo, tutulungan mo ba ako? Tanong ni Levi. Bakit ako tutulong? Itanong mo na lang kay Leticia dahil kaibigan niya si Genevieve. Sabi ni Nikolai. Napataas ang kilay ni Leticia sa sinabi nito. Kung interesado ka sa kanya, hindi mo na kailangan ng tulong. Sabi ni Leticia at naglakad palayo. Naiwan silang tumatawa. Nang sumapit ng hapon ay naunang umuwi si Nikolai dahil balak pa niyang ilabas ang kanyang mag-ina. Pero bigla na lamang siyang nawala ng lakas nang makitang wala ng buhay ang kanyang misis at ang kanyang anak. Nakita niya sa siwang ng kanilang bahay at bigla siyang nagtago nang papalabas ang mga armadong kalalakihan sa kanilang bahay. Isang buwan na nakalipas nang mailibing ang mag-ina niya ay akala niyang magiging okay ang lahat pero ang masakit, siya ang itinurong suspect kaya sa pagkalito ay bigla siyang lumayas at nagtago kahit wala siyang kasalanan. Ayaw na rin niyang pumasok pa sa trabaho dahil kumakalat na ang balita tungkol sa kanya hanggang sa simot na ang perang dala niya kaya hindi na niya alam ang kanyang gagawin at ipinapahanap na siya ng kanyang biyanan para ipakulong sa kasalanang hindi niya nagawa. Pamilya niya ang involved at mahal niya ang mga ito kaya hindi niya kayang saktan ang mga ito mas lalo ang patayin. Nang makilala niya ang isang matrona ay pinatulan niya ito. Ginawa siya nitong utusan kapalit ng malaking halaga at pagbabago sa kanyang mukha para makapagtago at 2 buwan ang lumipas. Ibang mukha na ang kanyang ginagamit, kaya malaya na siyang makakalakad na walang naghahabol sa kanya. Samantalang si Candice naman ay hindi makapaniwala sa kanyang napagdaanan. Sa isang iglap ay nawala ang kanyang mama at papa sa kanya. Para siyang mawala sa sariling katinuan nang masilayan niyang wala ng buhay ang mga ito nang nagyakapan sa ibabaw ng kama. At ang masakla pa ay siyang itinuturong suspect. Hindi niya kayang patayin ang kanyang mga magulang. Dahil lahat ng gusto niya ay ibinigay ng mga ito. Hindi niya alam kung sino ang mga tao sa likod ng mga iyon. Pero ang importante sa kanya ay ang makapagtago dahil alam na ng karamihan na siya ang itinuturong salarin. Hindi niya akalaing ganito ang mangyayari sa buhay niya. Iniwan niya ang kanyang nakagisnang buhay para isalba ang sarili niya. Walang maraming pera ang dala, tanging konti na lang ang perang ginamit para mabuhay siya sa pang-araw-araw. She undergo plastic surgery upang itago ang sarili at alamin na rin
kung sino ang gumawa noon sa mga magulang niya. Makalipas ang ilang buwan, ibang mukha na ang gamit niya at ibang pangalan at malaya na siyang makakalakad sa buong syudad. Hindi na rin siya nagtangkapang umuwi sa bahay nila para iwas na rin. Nasa syudad siya ngayon at naghahanap ng pwedeng makain. Nakatira lamang siya sa isang maliit na apartment na kaya niyang bayaran. Hindi na rin siya nagkaroon ng pagkakataon na balikan at lapitan ang kanyang naging kaibigan noon dahil hindi niya alam sa ngayon kung sino ang totoo at sa hindi. Pumasok siya sa isang kainan na hindi gaanong maraming tao pero wala na rin pwedeng maupuan. Bit-bit niya ang pagkain na in-order niya dahil self-service ang kainan na napasukan niya at kanina pa siya gutom. "Dito ka na sa tabi ko maupo, miss," sabi ng isang pamilyar na boses. Kaya agad na palingon si Candice, pero ibang mukha ang nakikita niya. Naging kaboses nito si Nikolai na nakilala niya noon sa club, kasama ng kaibigan niya. Naiisip niya kung kumusta na kaya ang mga ito ngayon. "Salamat," sagot ni Candice. Wala na rin siyang choice kundi ang maupo dahil nagugutom na siya. Binigyan siya ng lalaki ng kutsara at tinidor pati na rin isang basong tubig. Napansin niyang pinagtitinginan siya ng mga kasama niyang kumakain at hindi niya alam kung bakit. Pero hindi na lamang niya pinansin ang mga ito. Dahil sa gutom na siya, hanggang sa bumulong na sa kanya ang lalaking katabi. "Hindi daw bagay sa iyong kutis ang ganitong lugar. Ang puti daw kasi." Mahinang sabi ng lalaki. "Hayaan mo sila." Casual na sagot ni Candice. Nakita niya kung paano natigilan ang lalaki sa tabi niya. "Sige," sagot nito nang makabawi. Magmula nang mangyari ang ganoon sa magulang niya, ay nasanay na siya sa naging buhay niya. Hindi naman talaga siya maarte dati pa. Kahit na may maraming pera ang magulang niya at biglang pumasok sa isip niya kung sino ang umangkin ng mga ari-arian ng magulang niya ngayon. Siguro kung hindi niya maisip na humiram ng mukha ay siguro nakulong na siya ngayon. Hindi na niya kayang kumain sa mamahaling kainan, kaya nagkasya na lamang siya ngayon sa murang ulam, basta mabusog siya ay okay na. Nagtatrabaho siya sa isang malaking tindahan bilang teller malapit sa kanyang apartment na tinutuluyan. Pagkatapos niyang kumain ay agad siyang umalis pero ang mga mata ng mga customers sa loob ay nasa kanya pa rin. Day off niya ngayon kaya nagkakaroon siya ng pagkakataon na makagala. Habang lula ng kotse si Nikolai ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang babae kanina. Pamilyar sa kanya ang boses nito, pero hindi ang mukha. Hindi niya alam kung saan niya ito unang nakita o nabosesan. Nagmamaneho siya ng kotse pero ang kanyang isip ay nasa kanyang anak at misis na namayapa. Masyado na niyang namiss ang mga ito, pero wala na siyang magagawa. Alam niyang nasa mabuting lagay na ang mga ito. Mabuti na lamang ay may iba nang natitipuhan si Mama Becky kaya hindi na siya nito pinapuntahan. Ayaw niyang masaktan ito dahil hindi niya maibigay ang pagmamahal na hinihingi nito sa kanya. Nagawa lamang niyang patulan ito noon dahil sa gipit siya. Iniwanan siya ng yaman nito pagkatapos nitong sumama sa Amerikanong naging nobyo nito sa ibang bansa. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Kaya naging maganda ang buhay niya ngayon kumpara noon. Pero masaya naman siya kasama ang pamilya niya. Pero inalisan siya ng kaligayahan at nilagay sa peligro ang buhay niya. Sa mga sumunod na araw ay pagala-gala lamang sa lungsod ang tanging ginawa ni Nikolai. Dahil wala naman siyang gagawin sa bahay. Pumasok siya sa isang malaking tindahan na dadaanan niya. Kumuha siya ng isang malaking junk foods at lumapit na siya sa may counter. At nakita niya ang babaeng nakatabi niya noong isang araw at teller pala ito sa lugar na ito. "Nagkita ulit tayo, miss," sabi ni Nikolai. Kinuha nito ang kanyang binili at ninignan kung magkano. Nagbayad na siya at hinarap nito ang ibang customers pero hindi siya sinagot sa sinabi niya. Umalis na lang na napapailing si Nikolai. 6:30 nang makauwi si Candy sa kanyang apartment. Kaya lang ay nakita na niyang ang lahat ng kanyang mga gamit ay nasa labas na ng gate. Inaasahan na niya ito dahil ilang buwan na siyang hindi nakakabayad. Ang pag-akala niya ay naiintindihan siya ng may-ari pero hindi pala. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta ngayon. At wala pa naman siyang perang natira at dahil ang kanyang sahod ay na-cash advance na niya. Nang pulutin na niya ang kanyang mga gamit ay may nauna nang dumampot nito.
Nang tingnan niya ito ay nakita niya ang seryosong mukha ng lalaking nakatabi niya sa kainan noon. "Bitiwan mo yan," sabi ni Candice. "Tutulungan na kita." Sagot nito, "Wag na. Kaya ko namang bitbitin yan lahat." Angal niya at sinimulan ng bitbitin ang lahat ng kanyang gamit pero nahulog ang iba. "Sabi mo kaya mo lahat pero nahulog yung iba." Tigas kasi ng ulo. Mahinang sabi ng lalaki pero dinig pa rin ni Candice. Kumunot ang noo ni Candice. Hindi naman sila personal na magkakakilala ng lalaking ito. Pero kung tratuhin siya ay parang dati pa sila magkakakilala. Pero pagod na siyang makipag-argumento at kanina pa siya nagugutom. Plano sana niyang umuwi muna at magbihes bago bumalik upang maghanap ng kainan. Pero ito, minalas siya. Narinig niyang bumukas ang gate pero hindi na siya nag-aabala pang lumingon. Nagpatuloy lamang siya sa pagdampot sa kanyang mga gamit. "Sinong may sabi sa iyong aalis ka na lang basta nang hindi nagbabayad?" Sabi ng boses ng may-ari nitong apartment. Hinarap niya ito. "Alam niyo naman po na sa katapusan pa ang sahod ko. Pero ayaw niyong makinig," sabi ni Candice. "So, ako pa talagang mag-adjust. Ikaw tong ilang buwan nang hindi nagbabayad. Aba, wala nang libre sa panahon ngayon. Lahat babayaran mo." Mataray na sagot nito. "Ako na ang magbabayad. Hindi mo na kailangang magalit pa. Kasi kapag sumobra pa yung sinasabi niyo ay patataubin ko na itong apartment mo." Sabi ng lalaki sa tabi niya. Nakita ni Candice kung paano lumaki ang mga mata ng matanda sa sinabi ng lalaki. Binigyan ng lalaki ng ilang libo at hindi na kinuha ang sukle. Saka na sila umalis at iginiya siya nito sa sasakyan sa may di kalayuan. Nauna nitong nilagay ang kanyang mga gamit sa likuran ng kotse nito saka siya pinagbuksan ng pinto. Sumakay na rin siya pagkatapos. Naglagay siya ng seatbelt kahit na mahina namang nagmamaneho ang lalaki. Malamig ang simoy ng hangin at ramdam iyon ni Candice dahil nakabukas ang bintana. Ang kanyang mga tingin ay nasa labas lamang. Nadadaanan nila ang bawat tindahan na nakabukas pa hanggang sa narating nila ang isang exclusive subdivision na malayo sa lungsod. Bumukas ang gate at ipinasok ng lalaki ang kotse. Nang makita niya ang malaking bahay nito, ay naalala niya ang tahanan nila noon sa kung ano na ang hitsura nito ngayon at sino na ang tumira. Nauna nang bumukas ang pinto at lumabas si Candice. Ramdam na niya ang pagod sa buong araw niyang trabaho. Parang gusto na lamang niyang matulog kaysa ang kumain. Sumunod na siya sa lalaki habang bitbit nito ang lahat ng gamit niya. "Mag-isa lamang ako rito, kaya makakagalaw ka lang na ayon sa gusto mo, na hindi mo kailangang mahiya. Lahat ng kailangan mo ay nandito na lahat. At huwag mong iisiping bayaran ako ng renta dahil bahay ito at hindi apartment. Siguro naman sa katawan mong iyan ay hindi makakaubos ng ilang sakong bigas. Huwag mong iisipin ang gastusin." Nakangiting sabi ng lalaki at umakyat ito sa hagdan. Kaya sumunod rito si Candice at hindi niya alam ang isasagot. Dahil kahit na napalayas man siya ay hindi pa rin siya masyadong malas. Sobrang maganda ang bahay na matutuluyan niya. "Salamat." Tanging sagot niya at pumasok sila sa isang maluwang na kwarto. "Walang anuman, pwede kang tumira dito kahit kailan mo gusto at walang magpapalaya sa'yo. Magpahinga ka muna at kung gusto mong kumain may mga food sa baba, sa may kusina. Maliit lang itong bahay ko kaya makikita mo agad. Magpapahinga na rin ako dahil kanina ko pa gustong matulog," sabi ng lalaki at umalis na ito pagkatapos. Hindi maintindihan ni Nikolai ang kanyang sarili nang makita ang lahat ng gamit ng babae na nasa labas na ng tinitirhan nito. Dahil alam niya ang pakiramdam na masyadong hopeless at walang-wala. Kaya agad niya itong dinala rito. Wala siyang kasama kaya pwede ito rito. Bumaba muna ng hagdan sa Nikolai at dumiretso sa kusina. Ipagluto muna niya saglit ang babae at nang makakain ito. Kanina pa niya naramdaman na gutom na ito dahil matamlay at parang wala sa sarili kasi kapag bababa ito at may makain na agad. Makalipas ang ilang oras ay naluto na ang ulam at kanin, kaya iniwan na lang niya ito sa ibabaw ng mesa at nilagyan ng takip at umakyat ng hagdan at dumiretso sa kanyang kwarto sa itaas. Nagbihes muna siya at humiga sa kama. Kinabukasan, maagang gumising si Candice dahil may pasok pa siya sa tindahan. Kailangan pa rin niyang magtrabaho kahit na libre ang pagtira niya rito. Napapangiti na lamang siya kapag naiisip na ipinagluto siya nito kagabi.
Naisip niyang magputol ng buhok at palagyan ng kulay dahil humahaba na. Pagkatapos niyang maligo at maglaban ng mga damit na lalaki sa laundry area nito, ay nagluto na siya ng agahan para rito. Gusto niyang ibalik ang pabor dahil thankful siya sa kabaitan nito. Umalis na siya papuntang trabaho. Mabuti na lamang nakasakay siya agad bago pa siya malate sa trabaho niya. Iniiwasan niyang mangyari dahil masyadong masungit ang may-ari. Bawal malate at bawal makipag-usap sa kakilala kapag oras ng trabaho. Pagpasok niya sa loob ay lahat ng kasamahan niya ay napapatingin sa kanya. Siguro naninibago sa hitsura niya. Maikli na kasi ngayon ang buhok niya na may kulay na. Aba, ang puti mo na sobra dahil sa kulay ng buhok mo, Candy. Puri ni Jamie ang kanyang bugger. Hindi naman. Nahihiya niyang sagot. Yayamanin ka, sis. Kung hindi ko lang alam na sa cheap na apartment ka lang nagre-renta, ay iisipin ko talagang mayaman ka. Ayaw mo lang umamin. Sa kutis mo pa lang, talbog na ang bruhang si Kichi. Madaldal na sabi nito. Tama na yung papuri mo sa akin. Wala akong perang panlibre sa'yo ngayon. Sagot ni Candice. Talaga? Pero may jowang may kotse ka, no? Natatawang sabi ni Jamie. Jowa? Nagtatakang sagot niya. Umaga pa lang nandito na ang marites mong landlady. Pinalayas ka daw niya kasi ilang buwan ka nang hindi nakabayad ng upa at ayun, sabi niya, binayaran daw ng nobyo mong mayaman. Sagot ni Jamie. Natahimik na lang si Candice. Ayaw na niyang magsalita pa. Basta ang importante, wala siyang nobyo. Mataas na ang sikat ng araw nang magising si Nikolai. Kaya agad siyang bumaba ng kama saka lumabas ng kanyang kwarto. Pinuntahan niya ang kwartong inuukupan ng babae pero wala na ito doon. Ang akala niya umalis na. Hindi pala dahil nakita niyang maayos na nakatupi ang damit nito sa loob ng closet. Bumaba na siya ng hagdan habang bitbit ang kanyang maruruming damit. Napailing na lamang siya dahil ilang araw na siyang hindi nakakapaglaba. Pero pagpunta niya sa laundry area ay wala ng mga maruruming damit na nakasampay na itong lahat at malinis na. Napakamot siya sa kanyang batok dahil sa kahihiyan. Ano bang pumasok sa utak ng babaeng iyon? Bakit nilabhan ito ang mga damit niya? Nakanganga siya nang makitang nakaipit ang lahat ng kanyang brief sa isang hanger para siyang matutumba sa kahihiyan. Pagpasok niya ng kusina ay nakita niyang may agahan na para sa kanya. Napapangiti na lamang siya dahil nagkaroon siya ng instant nobya nang wala sa oras. Nang hapon din iyon ay naisipan niyang sunduin ito sa trabaho nito sa lungsod. Tumambay lamang siya sa may di kalayuan, pero dumating na lamang ang gabi ay hindi ito lumalabas. Nagsimula na siyang mabahala pero bago pa siya makalakad at pumasok sa loob, ay may kumalabit na sa likuran niya. San ka pupunta? Sabi ng isang boses. Paglingon niya ay nakita niya itong nakangiti habang nakatingin sa kanya. Iba na ang hitsura nito. Maikli na ang buhok at saka may kulay na. Sa loob sana at hanapin ka. Sagot ni Nikolai. Kanina pa ako lumabas, hindi mo lang siguro ako nakita. Sabi nito. Siguro. Ako nga pala si Nico. Pakilala niya sa kanyang sarili. Candy ang pangalan ko. Tara. Sabi nito at hinila siya palayo. Hindi na umimik pa si Nikolai. Hinayaan na lamang niya ang babae na humawak ito sa kanyang braso. Hanggang sa huminto sila sa isang ihawan. Kumakain ka ng ganyan? Tanong nito. Oo, parang ikaw pa yata ang hindi kumakain ng ganyan. Pabiro niyang sabi rito. At bakit naman? Dahil sa kulay ng balat ko naman. Nakasimangot nitong tanong. Pwede. Nag-order si Candy ng maraming street food saka kinain nilang lahat. Akala niya dahil sa kutis mayaman ito ay hindi ito kakain ng ganitong pagkain. Nagkamali pala siya. Habang tumatagal na magkasama silang dalawa, ay naging pamilyar ito sa kanya. Pero hindi niya talaga matukoy kung saan niya ito nakita. Buwan at taon ang inilagi ni Candice sa bahay ni Nico. Hindi na rin siya nag-abala pang balikan ang kanyang nakaraang buhay kung ganitong kontento na siya kasama ang kanyang ibang mukha. Habang naglilinis siya ng buong bahay ay hindi niya sinasadyang napunta siya sa kwarto ni Nico. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Naguguluhan siya kung bakit dahil litrato na ang nakilala niyang lalaki noon sa club na si Nikolai ang pangalan. Ano kayang kaugnayan nito sa Nico na nakilala niya ngayon?
Kaya ba magkaparehas ng tinig ang mga ito dahil sa magpinsan o relatives? Bigla siyang natigilan nang bumukas ang pinto at pumasok si Nico. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko, Candy? Mahinahong tanong nito pero may halong galit. Naglilinis ako. Tugon niya. Talaga? Walang dumi itong kwarto ko. Ano yung hawak mo? Sagot nito. Wala. Sabi niya. Inagaw nito ang litratong hawak niya at tinitigan siya ng mariin. Hindi sa pinapatuloy kita ng libre dito sa bahay ko, ay pwede mo nang pakialaman ng libre ang mga gamit ko. Galit na sabi nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Masyado nang akong curious kung kaano-ano mo ang nasa litrato. Sagot niya na nanginginig ang boses. Bakit? Nakilala ko siya noon sa club nang minsang sinama ko ng kaibigan ko. Sagot ni Candice. Talaga? Kilala mo si Nikolai? Pero paano? Tinitigan siyang mabuti ni Nico. Hindi na umimik pa si Candice. Ako ito, Candy. Siguro nagtaka ka kung bakit iba na ang itsura ko ngayon. Mahabang istorya. Sabi ni Nico. Kulang ang salitang shock para kay Candice sa inamin ni Nico. Paanong? Naguguluhan niyang tanong. Umupo si Nico sa ibabaw ng kama nito at nagsimula ng magsalita. Nakinig lamang siya hanggang sa natapos. Hindi makapaniwala si Candice dahil pareho pala silang nagsuffer ng parehong senaryo sa buhay. Nalulungkot siya para rito. Sobrang bait na tao pero may mga tao pa rin masama ang budhi. Pasensya na. Nalaman ko patuloy ang sekreto mo. Sabi niya. Okay lang. Malalaman mo talaga dahil dito ka nakatira. Ikaw, bakit mo pala ako kilala? Hindi kita namukhaan. Sabi ni Nikolai sa kanya. Candice Harlow Whitelock. Sabi niya. Ano? Ikaw si Candice? Huwag mo sabihin pareho tayong... Nanlalaki ang matang tanong ni Nikolai. Oo, pinatay ang mama at papa ko at ako ang tinurong suspect. I don't have a choice kaya nagtago ako sa mukhang ito. Sagot ni Candice. Napakaliit ng mundo sa ating dalawa, no? Sinong mag-aakala na makita tayo ulit pagkatapos nung sa club tayo at sa ibang itsura na? Sabi ni Nikolai. Oo nga. Nakatingin lamang si Nikolai kay Candice. Sinong mag-aakala na ang isang anak ng bilyonaryo ay nasa pamamahay niya ngayon at nagtatrabaho sa isang simpleng tindahan lang. Hindi niya alam that they shared their same sentiment and suffering. Hindi niya akalaing makasurvive ito ng ganoong buhay lang. Masanay ito sa magandang buhay. Anong plano mo? Balikan mo ba ang yaman ng magulang mo at hanapin ang dapat managot? Tanong niya. Hindi na. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Mas maganda itong simple kaysa naman iyong mayaman ka nga pero delikado naman ang buhay mo. Ang sa itaas na lamang ang maningil para sa kanila. Sagot nito. Ilang taon na rin ang lumipas na pagdesisyonan ni Nikolai na hindi na bumalik sa dati niyang mukha. Wala na ring saysay kung maghihigante siya dahil hindi na rin maibabalik ang buhay ng kanyang pamilya noon. Nasanay na siya sa naging buhay niya kasama si Candice. Each day, as feelings for her is growing. Masyado kasi itong maalaga sa kanya at masarap pang magluto. Kaya na-develop ang feelings niya. Umaasa siya na sana kapag liligawan niya ito, ay hindi siya mapapahiya. Nandito siya ngayon sa harapan nito habang kumakain ito nang dala niyang ice cream. What? May gusto ka bang sabihin? Tanong nito. Mahal kita, Candice. Mahal mo din ba ako? Sagot niya. Tumingin ito sa itaas para na siyang mabubuwang sa kaba. Mahal din kita. Nakangising sagot nito. Talaga? Salamat. At niyakap niya ito ng mahigpit.